We have already mentioned before through the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands. May explain yung mga circumstances around this case. Makikipag-ugnayan ng Department of Justice sa The Netherlands tungkol sa kasong kinakaharap ni dating presidential spokesperson Harry Roque para mapauwi ito sa bansa. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 118 ng Angeles City laban kay Attorney Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong qualified human trafficking. Iniuugnay sila sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na ni-raid noong isang taon kung saan nadiskubre ang iba't ibang ilegal na aktibidad gaya ng kidnapping, torture, sex trafficking, scamming at iba pa. Sabi ni Roque, panggigipit lang ang mga ginagawang ito ng pamahalaan sa kanya dahil siya ay isang kilalang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Sagot naman ng DOJ, hindi ito panggigipit kundi aksyong legal ng pamahalaan dahil napatunayan nila na mayroong prima facie evidence o sapat na basihan para kasuhan ng dating opisyal. Papaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue ng DOJ, no? Ang panel of prosecutors ay talagang nag-analyze sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcements. Nakita naman po nila na umabot po sa ating threshold of evidence para mag-file ng case. Hindi ko talaga makita yung persecution dito kasi may talagang legitimate case. Ayon kay Attorney Roque, gagawin niya ang lahat ng remedies na naaayon sa batas para mapawalang bisa ang kanyang kasong qualified human trafficking. Ayon kay Asek Labano, maraming paraan para mapauwi sa bansa si Roque sa pamamagitan ng diplomatic channels, gaya ng direktang pakikipag-usap o dumaan sa iba't ibang international organization gaya ng Interpol. Pero hiling ng DOJ sa mga akusado, harapin na lamang nila sa korte dito sa Pilipinas ang kanilang asunto. Samantala, posibleng maglabas ng hold departure order ang hukuman laban kay Cassandra Ong. Pero nasa kamay na ito ng prosekusyon kung hihilingin nila ito sa korte. Sa ngayon, hindi tiyak ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.